worship team. And salamat din ho sa lahat ng mga bumati sa akin, sa aking kaarawan ngayon. At siyempre, kasama ko po si Ate Naida na nagdiriwang din ang kanyang kaarawan ngayon. Salamat po sa lahat ng inyong pagbati. At nais po nating i-welcome ang ilan po sa ating mga visitors this morning. Please pakitayo po to be recognized. Si Alvin Simon. Yan. Thank you po. Gerald Piñar. Si Gerald. Si EJ Dalagan. EJ. John Ray C. Yan. And last but not the least, si Royce Agkawili. Royce. Welcome po. Okay, so bago po ako mag-start doon sa Leviticus chapter 4, this is long overdue na nakakalimutan ko po laging i-announce yung patungkol doon sa ating elevator, no, na hindi po natuloy noong November, na supposedly November ipapa-install yon. Kaya lang, hindi po ako pumapayag kasi na, na mag-install ng walang permit. Dahil anything can happen, at pag may nangyaring hindi maganda, mananaguto tayong lahat bilang simbahan. So, I want to put everything na nasa legal. No, may mga nag-o-offer ho pero walang permit. Mas mura, walang permit. Sila at ikakabit nila. Ayoko hong pumayag dahil hindi ho cargo ang isasakay dyan eh. Mga tao gagamit. Kaya gusto ko may permit yan para pag-i-install, pati paggamit natin, may permit. Yung huling kausap ko po ay gusto nila kasi bayaran na natin yung I remember right, yung 50%, 60%, no? Hindi ko na maalala masyado kung ilang percent na bayaran habang kinukuha yung permit. Sabi ko, gusto ko may permit muna bago tayo magbayaran. Paano kung hindi mag-release ng permit? Paano kung may hanapin sa atin na wala, hindi natin mapoproduce? Nasa inyo na ang pera. Tapos naghahabol ako sa inyo ng permit. So, ikuha muna natin ang permit. So, nandiyan naman lahat ng requirements kung ano yung ipufulfill ninyo. Ngayon, pag nakuha nyo lahat yan, ay ibigay nyo yung permit, lahat naman yung, pati yung paglakad ng permit, babayaran namin sa inyo. Installation. Hindi ko kami magkasundo sa ganon. Kaya sabi ko, hold na muna. No, hold na muna. Yun po, para doon sa mga medyo nakatatanda sa atin, medyo tis-tis lang ho. At isipin nyo na lang na nag-exercise kayo habang pumapanik at bumababa. So, hindi ko kami magkasundo ng mga kontraktor eh. At nagbago daw ho kasi ang kanilang policy buhat nung nag-pandemic. Kasi after the pandemic, gusto na daw ho nilang, kahit saan daw ho ako pumunta, ganun daw talaga ang patakaran. Kasi gusto nilang makasiguro na nasa kanila na ang pera bago sila mag-start. Kaya ako naman, gusto ko nasa akin ang permit bago tayo magbayad. Diba? Kasi pag nagbayad na ho tayo, at walang permit, hindi gagawin yan, naghahabol na tayo. So, kaya intay na lang tayo sa, sa susunod na kabanata. Okay. But anyway, tuloy ho ang ating buhay at tuloy lang ating pag-aaral. As you can see on the screen, our topic for today is Leviticus chapter 4 na. And we will be talking about the purification offering. This is a study on sin, atonement, and Christ's fulfillment. Tayo po ay manalangin sandali. Aming amang Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan, kami po bilang magkakapatid at iyong mga anak ay sama-samang dumudulog sa iyo, na sa mga oras na ito ay hinihiling namin
na kami po ay pagkalooban mo ng bukas na isipan at kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat na maintindihan namin ang aming mga pag-aaralan at ang relevance nito sa aming kapanahunan. Tulungan mo po ako. I need your help, Father God, upang ito ay aking maipaliwanag ng maliwanag at maayos na naiintindihan. At ganoon din po ang aking mga kapatiran. Dalangin ko po na sila man po ay bigyan mo ng bukas na puso, bukas na isipan at karunungan at kaliwanagan sa iyong mga salita. Lahat po kami dito ay nangangailangan ng iyong gabay, nangangailangan kami ng iyong tulong upang maintindihan namin ang iyong mga salita. At alam po namin, Panginoon, na ito ang nais mo, na kami ay makaunawa, maintindihan namin ang iyong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. So, Leviticus chapter 4 na po tayo, no? Balikan lang ho natin sandali yung mga nakaraan nating pag-aaral. So, unang-una, tinalakay po natin ang tungkol sa ola, no? Ang burnt offering. And ito po ay nagsisimbolize ng total devotion sa ating Diyos. Ang pangalawa pong tinalakay natin is the grain offering, na ang tawag naman natin ay minka, no? At ito po ay bilang isang tribute, no? At pasasalamat sa Diyos, isang peace offering natin. Now, ang bigyan ko lang po ng konting halaga yung word na tribute. Ang tribute po ay sa panahon nila, ibinibigay ito sa isang hari na sumakop dun sa isang bansa. So yung isang bansang nasakop, lahat ng mamamayan doon ay obligadong magbigay ng tribute sa hari. Ibig sabihin, obligado silang magbigay ng gift. Required yun. Bakit to required? Bakit kailangan na nila magbigay ng gift? Yun po ay kapahayagan na sila ay totally ipine-pledge nila ang kanilang allegiance doon sa hari na nakasakop sa kanila. Yung pong ibig sabihin ng tribute nila. Kaya sila nagdadala ng regalo. At yun po ay sumisimbolo din na sila ay totally nagpapasakop doon sa bagong hari na sumakop sa kanila. Kaya required po sa kanila yon, no? Yun po yon. Kaya yun po yung sinisimbolize nung minka na yon o yung tribute na yon. Pangatlo, tinalakay po natin yung peace offering na ang tawag naman natin ay seva. So, tatlong Hebrew words, no? Ola, minka, seva. So, yung pong minka was built upon the ola. And the seva was built upon the minka and the ola. Okay? So, it represents fellowship with God. O, yung tinatawag sa Hebrew word na shalom or peace. No? Kung tawagin po nila. Now, ola, minka, and seva all deal with man's corrupt nature. No, take note of that. Yung pong burnt offering, yung grain offering, at yung pong peace offering, ang lahat ng ina-address niyan ay yung sinful nature ng tao. Yung kanyang makasalanang kalikasan. Ibig sabihin po, ang bawat tao sa balat ng lupa, nang siya'y ipinanganak, siya ay meron ng sinful nature. Dahil yun ay minana natin kay Eva at kay Adan. Nung sila'y nagkasala, yung kasalanan po na yon sa lahat ng salin lahi ay napasa na sa kanila. Kaya lahat tayo ay meron pong sinful nature. No? So, our born nature is predetermined. It is evil. Dahil meron po tayong makasalanang kalikasan, tayo po ay merong evil nature. Kaya hindi tayo naging makasalanan dahil tayo'y nagkakasala. Kundi tayo po ay makasalanan kaya tayo nagkakasala. Kaya wala hong tao na nabuhay sa balat ng lupa
No? Pagkatapos magkasala ni Eva at ni Adan, na ipinanganak na siya hindi makasalanan. Lahat po makasalanan. Kaya lahat ng tao nagkakasala dahil siya'y makasalanan. So yung po yung inaddress noong burnt offering, grain offering, peace offering, para sila ay makalapit sa Diyos. Hindi po natin pinag-uusapan pa dito yung kanilang, yung nagawang kasalanan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kanilang pagiging makasalanan ng tao, no? So, kaya po, Jehovah or God the Father cannot accept a sinful nature nor sinful behavior. So, ibig sabihin, dahil po tayo ay merong sinful nature, kaya tayo nagkaroon ng sinful behavior. And both of them ay hindi po acceptable sa Diyos yun. Yung ating sinful nature at yung ating sinful behavior, hindi po acceptable sa Diyos yun. So, para matugunan, no, para maging acceptable sila po nung time na yon, para maging acceptable sila sa Diyos, kailangan ma-deal muna yung sinful nature nila. At ibinigay ng Diyos ang pamamaraan para ma-address yung sinful nature, yung kanilang makasalanang kalikasan. At yun po ay sa pamamagitan ng burnt offering, ng grain offering, ng peace offering. So, kaya sa pamamagitan po nun, natugunan yung kanilang sinful nature. Kaya dahil natugunan yon, sila po ay naging acceptable sa Diyos. Ngayon, dahil acceptable na sila, pwede na ngayon silang lumapit at humingi ng tawad sa kanilang sinful behavior. Liwanag po? No? Now, sa atin po, wala na tayo nung Ola, Minka, and Seba dahil sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Jesus Christ, tinugunan ng Panginoong Hesukristo yon. Kaya nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, inaddress unang-una ng Panginoong Hesus yung sinful nature natin. Kaya tayo po bilang taong merong makasalanang kalikasan ay naging acceptable sa Diyos dahil po sa Panginoong Hesus. And then, inaddress din ng Panginoong Hesus yung ating mga sinful behavior. Kaya kapag may nagawa tayong kasalanan, lapit tayo sa Diyos, hingi tayo ng tawad. Inaddress, pinapatawad tayo ng Panginoong Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Tayo po, nanampalataya, pinagkatiwala natin ang ating buong pagkatao at inilagat natin ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kaya na-address po yung sinful nature at nagkaroon din ng katugunan ang ating mga sinful behavior. Now, ang Leviticus chapter 4 po ay ang tinatawag nating purification offering at ang Hebrew word na ginamit po dyan ay hata'at. So meron na kayong 4 na Hebrew words na alam. Ola, Minka, Seba, and hata'at. Ang word na hata'at po is a Hebrew word na wala po siyang English equivalent. At wala ho siyang kahit sa ibang lengguwahe, wala siyang katapat na salita. Yung word na hata'at. Kaya yung pong Bible, nung itin-translate into English, no, ang ginamit po nila ay sin offering. Pero makikita ho natin later on na hindi tumutugma kapag sin offering ang ating ginamit. Kaya ang tama po na dapat gamitin doon sa word na hata'at ay purification offering, hindi sin offering. Tandaan niyo po, itong Ola, Minka, Seba, at hata'at, since wala silang English word na equivalent sa kanya, ang ginawa po ay dinefine siya sa kanyang functional definition. So yung Hebrew word na yon ay walang katumbas na English word, pero para ma-translate siya into English,
ang inilagay po ay ang kanyang functional definition. Kaya yung word na hataat, ang functional definition niya is purification offering. Susundan niyo po ako? Now, ang chapter 4 at ang chapter 5, mga kapatid, ay they are tied together. No? Na ang ina-address nito, kung yung Ola, Minka, Seba, ang ina-address niya, ang tinutugunan niya ay ang ating sinful nature, yun naman pong purification offering at guilt offering, ang tinutugunan nito ay ang ating sinful behavior. Okay, so ibig sabihin, pag nagkasala ka, sila noon, pag nagkasala, may nakumit silang kasalanan, yun ang gagawin nila, purification offering at saka yung guilt offering. Okay, so kaya magkatali yung dalawa na yon, purification offering and guilt offering. Now, ang Panginoong Yesus po, yung pong requirement ng sinful nature natin at yung requirement ng sinful behavior natin, in-address na parehas ng Panginoong Yesus yun. Yun po ang tinugunan ng Panginoong Yesus sa kanyang sakripisyong ginawa. Okay? So, tsaka na, tingin ko hindi natin matatapos ang chapter 4 ngayon, pero tutuloy-tuloy lang po tayo ng pag-aaral. Okay? Now, ang sacrificial system po ng Leviticus ay ito ang legal means of atonement na itinalaga ng Diyos. So, yung Ola, didikit daw, hindi ko nababasa to. Yung Ola, gain God's attention and favor. And made man acceptable and God approachable. Yung Minka provided a gift of ransom. So the Bible call it ransom, but it is a tribute. It is a gift to God. No? Yung Seba, established fellowship. Okay? So yan po yung mga ginawa nun. So together, peace was established and maintained with Jehovah. Yun po ang ginagawa nun sa kanila. Now, here is the pattern that we can see, no? The pattern and principle. There is a prescribed way to deal with the Holy God, mga kapatid. The principle remains the same. Even in the Old Testament up to now, hindi ho nagbabago ang prinsipyo. Yes, ang Diyos ay pag-ibig, pero tandaan ho natin, ang Diyos ay banal. At hindi siya tao. Hindi po siya isang opisyal ng gobyerno. Siya po ay Diyos na banal. Kaya, ang paglapit sa Kanya ay base kung ano ang pattern o ang prescribed way niya. Kaya kahit po yung pagsamba natin dito, yung pag-awit natin, dapat po ito ay prescribed ng Diyos. Kumbaga parang sa doktor, di ba? Pag binigyan ka ng prescription, inumin mo ito 3 beses maghapon. Hindi mo gagawin 6 yon. Hindi mo gagawin 1 lang yon. Dahil ang prescription ay 3 times a day. Ibig sabihin, susundin mo yan. Kasi pag hindi mo sinunod, hindi ka gagaling. Pagka nag-medicate ka ng sarili mo, hindi ka gagaling. Kailangan sundin mo. So, ganun din po yun. Merong prescription ng Diyos. No? Kaya dapat sundin natin. So, yan ang prescription ng Diyos sa kanila. Dapat i-deal mo na yung sinful nature, at yun po yung ginawa ng Ola, yun po ang ginawa ng Minka at ng Seba. At tapos, dapat i-deal ang inyong sinful behavior. Yun naman po yung yung hataat na nasa chapter 4 natin. So, now, sin is present in individuals and group. Lahat po tayo, for that matter, makasalanan. And sin is present in our behavior and nature.
Now, no one can approach God differently. No one exempt from born evil nature. Yan ang kalagayan nating lahat. As we finish our study in the book of Leviticus, makikita niyo po dito mga kapatid, kung gaano ka-complicated ang kasalanan at gaano kapangit ang kasalanan. Ito ang isang marirealize natin dito. And it is my prayer that at the end of our study, or even as we go along with our study in the book of Leviticus, you will deeply fall in love with God. You will deeply fall in love with Jesus Christ. Sana ma-appreciate ho natin. Hindi natin pinag-aaralan ito just for the sake of learning the Scripture. Pinag-aaralan ho natin ito para ma-reveal sa atin ang character ng Diyos, ang nature ng Diyos. At makita natin kung gaano tayo kalayo sa Kanya dahil sa kasalanan, at kung paano niya tayo nilapit sa Kanya dahil sa Kanyang anak. And with that, mag-iisip tayo ngayon sa ating pagsamba sa Diyos at sa ating paglilingkod sa Kanya. Absence of sinning does not make us acceptable. Ano po ibig kong sabihin yan? Ipagpalagay po natin na sa buong buhay mo, hindi ka nagkasala. Hindi ka nakakumit ng any sinful behavior. Hindi ka nagsalita ng labag sa Diyos, o hindi ka nagsalita ng nagkasala ka, hindi ka nag-isip, hindi ka gumawa. Madaling salita, hindi ka nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Wala kang nagawang kasalanan, kahit isa, sa buong buhay mo. Now, hindi ka pa rin acceptable sa Diyos. Dahil meron kang sinful nature. Kaya po, bagamat medyo hypothetical yon, pero napaka-imposible na ang isang taong may sinful nature ay hindi magkasala kahit kailanman. Dahil kalikasan mo yon. Kalikasan natin yon. Kaya tayo nagkakasala. No? Kaya lahat tayo dito ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo may sinful nature. So, God does not first require an acceptable level of behavior. Kumbaga, sige, pagka na-reach mo yung point na yan ng acceptable level of behavior, then tanggap ka na sa akin. Hindi po. Kaya Christ is as our ola, His sacrifice makes us acceptable to Jehovah. Kaya sabi nga po sa inyo I hope as we go along with this, mas lalalim ang pagmamahal natin sa Panginoong Jesus. Dahil in-address ng Panginoong Jesus, tinugunan ng Panginoong Jesus yung requirement ng Diyos Ama para matugunan ang sinful nature mo at maging acceptable ka sa Kanya. Ginawa ng Panginoong Jesus yun para sa iyo, kapatid. Para sa atin. So first, we get a new nature. Paano natin na-acquire yung new nature natin? Nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Nung tayo ay naniwala sa Kanyang finished work, na siya ay nabuhay, namatay sa krus, inilibing at nabuhay na magmuli. At pinanampalatayanan natin na siya ang ating Savior. Nung ginawa po natin yon, nagkaroon tayo ng bagong nature. In what way? Dahil yung Spirit ng Diyos, pinanahanan niya sa atin. Kaya tayo ay naging temple of the Holy Spirit. And that's our new nature. No? Then, God deals with our sinful behavior. Lahat to tayo. No? Kahit na gaano pa katingin mo na napaka-gentle and kind and na parang napakabait, mukhang anghel na sa bait.
May sinful nature pa rin yan. No? Kaya minsan nagre-resurrect yan. Minsan nabubuhay yan. No? Lumulutang yan. Lahat ho tayo meron yan, mga kapatid. Walang exempted. Kaya kung wala si Kristo, hindi ho tayo magiging acceptable sa Diyos Ama. Yung ating sinful nature. At walang magiging tugon sa ating mga sinful behavior. So mamumuhay na lang tayo sa kasalanan. Salamat sa Diyos. Basahin natin ng Leviticus chapter 4. Anyway, ito po ay 35 verses lang naman. Follow along with me as I read very slowly para manamnam po natin kung ano ang nilalaman ng Leviticus chapter 4. Kasi ang Leviticus chapter 4 po, as I have said, this addresses the sinful behavior. Tapos na tayo sa sinful nature. Sinful behavior na tayo. Paano po ang requirement ng Diyos kung ang isang tao ay nagkasala, ano ang gagawin niya naman? Kasi binigay niya na yung requirement para makalapit ka sa Kanya. So, ngayong nakalapit ka na, kaso nagkasala ka, ano ang gagawin mo? Ito po yun. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to the people of Israel. Yun ang utos ng Diyos. Speak to the people of Israel, saying, if anyone sins unintentionally. Now, ito pong hataat na ito, ang ina-address lang nito ay yung mga unintentional sin. Yung pong mga kasalanang hindi sinasadya. Bakit to? Kasi pag gumawa ka ng kasalanan noon na sinasadya, ine-execute ka na kagad. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko sinasadya na nangalunya ako. Hindi ko sinasadya na nagnakaw ako. Hindi ko sinasadya na pumatay ako. So pag ganun po yung kasalanan, mga intentional sin, execution agad yon. Now, ang Panginoong Hesus, in-address po yung ating mga unintentional sin at yung ating mga intentional sin. Kaya kung nabuhay ho tayo ng panahon nila at nagkasala tayo ng intentional, execution agad yon. So, ang ina-address lang ho nito, tandaan nyo, unintentional. So, sabi, speak to the people of Israel saying, if anyone sins unintentionally in any of the Lord's commandments, about things not to be done, sumuway ka doon sa kautusan ng Diyos, and does any one of them. Verse 3, if it is the anointed priest, sino po yung anointed priest? Wala pong ina-anoint na priest, no? Yung, kundi yung pong high priest. Kaya ang tinutukoy po dito is the high priest. Nag-iisa lang yon, no? If it is the anointed priest, or if it is the high priest who sins, thus bringing guilt on the people, then he shall offer for the sin that he has committed a bull from the herd without blemish to the Lord for a sin offering. Again, yung sin offering po nun is hataat. Mas tamang gamitin ang purification offering. Bakit itong purification offering at hindi sin offering ang tama? Kasi po, ikaw ay na-address na yung sinful nature mo. Ola, minka, and seba. Na-fulfill mo na yon. Considered, ikaw ay malinis na. Nagkasala ka ngayon, ibig sabihin, nagdumihan ka. Dahil doon sa pagkakasala mong yon. Kaya dapat, linisin ka. Kaya mas tamang gamitin po, doon sa word na hataat, instead of sin offering, purification offering, kasi ang definition ng hataat, ang functional definition niya ay para linisin ka. Kaya mas tamang ang gamitin ay
purification offering. Ang nagkasala po rito ay yung high priest. Yung high priest po, not necessarily ang kasalanan niya ay personal. No? Ang naging kasalanan po ng high priest dito ay nagkamali siya doon sa proseso ng paghahandog. Meron siyang hindi nasunod na tamang sequence. May nakaligtaan. Merong maling procedure na ginawa. Then, siya po ay nagkaroon ng kasalanan. Ito ang mabigat to. Sabi diyan, thus bringing guilt on the people. Kapag ang high priest ang nagkasala, yung buong guilt ay pasan ng lahat ng mamamayan. Wow! Ayoko nang maging high priest. Sino gusto mag-volunteer? Kaya yung high priest po, talagang pinaghahandaan nila yan. Piniprepare nila yan bago maghandog yung high priest na yan. Dahil sa oras na nagkasala siya at hindi tinanggap ng Diyos yon, yung guilt na yon hindi niya dala mag-isa. Yung guilt pong yon ay guilt ng buong mamamayan. Ganon kabigat yun. Kaya naman po, ang nire-require sa kanya ay ano? He has to offer a bull. Yung bull na i-offer dito must be male without blemish at dapat 3 years old. Dahil yung 3 years old na bull, siya po yung pinakamagandang bull. Kaya ibig sabihin, kapag ang high priest ang nagkasala, ang requirement sa kanya ay mataas ang offering. Hindi ka pwedeng mag-offer ng ibon. Hindi ka pwedeng mag-offer ng goat. Hindi ka pwedeng mag-offer ng sheep or ng lamb. Pag high priest ang nagkasala, ang dapat na i-offer niya na tatanggapin lang ng Diyos ay yung best na bull. 3 years old. Hindi pwedeng 1 year old lang. So, ibig sabihin, pag mataas ang katungkulan mo, mas mataas ang requirement sa'yo pagdating sa hataat. Pero pagdating sa ola, wala pong ano yun. Yung mayaman, mag-offer ka ng ng mas mahal. Yung mahirap, yung ibon pwede. Pero pagdating sa hataat at high priest ang nakakomit, kailangan yung pinakamahal na offering ang ihahandog mo. Tuloy yun natin. So tandaan niyo po yun ha, yun ang unang-una. Anointed priest or yung high priest. He shall bring the bull to the entrance of the tent. Ito na yung procedure na gagawin niya kapag nagkasala siya. He shall bring the bull to the entrance of the tent of meeting before the Lord and lay his hands on the head of the bull and kill the bull before the Lord. Bakit po ilalay hands? Yun po ay tinatransfer niya yung kasalanan niya doon sa bull. Para yung bull ang magiging substitute para sa kamatayan. Hindi siya. Siya rin ang papatay nun. And the anointed priest shall take some of the blood of the bull and bring it into the tent of meeting. Alam na ho natin yung tent of meeting, yung kanilang tabernacle. Nung nasa promise na sila, yung templo. No? So dadali niya yung blood. Tandaan nyo yung blood. No? Very significant yan. And the priest shall dip his finger in the blood and sprinkle part of the blood 7 times before the Lord in front of the veil of the sanctuary. Nasaan mo siya nun? Sa loob ng sanctuary, nandoon siya sa harapan ng altar of incense. Bago pumasok sa Holy of Holies, may malaking kurtina po yun. Doon niya i-sprinkle yun 7 times. Yung blood ng bull na kanyang inihandog. Okay? And the priest shall put some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense. Di ba? May altar of incense bago pumasok sa Holy of Holies. Meron pong horn yon. Doon niya ipapahid yung pong dugo. Yung iba, i-sprinkle 7 times and then papahid niya doon sa horns. And then sabi niyo po dyan,
That is in the tent of meeting. And all the rest of the blood of the bull, he shall pour out at the base of the altar of burnt offering that is at the entrance of the tent of meeting. So, yung bull, ilalabas niya, papatayin niya, pagkapatay niya, yung blood, didip niya yung finger niya, papasok siya sa loob ng tabernakulo, tapos iwiwisik niya ng 7 beses, tapos yung horn ng altar of incense, papahiran niya yon, tapos lalabas ulit siya, yung ibang blood, ibubuhos niya dun sa dun sa brazen altar sa labas. Yun ang requirement sa kanya. And all the fat of the bull of the sin offering, he shall remove from it the fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails. And the 2 kidneys. Kailangan alam nung high priest kung ano kidney. Nung bull, no? With the fat that is on them at the loins and the long lobe of the liver that he shall remove with the kidneys. Just as these are taken from the ox of the sacrifice of the peace offering, and the priest shall burn them on the altar of burnt offering. Now, sundan niyo po ako ha. Saan niya dadalhin? Doon sa altar of burnt offering. Alin yun? Yung brazen altar doon sa labas ng tabernakulo, pero nandoon siya sa outer court nung pinaka-ano po, no? Pinaka-tabernacle nila. But the skin of the bull and all its flesh, with its heads, its legs, its entrails, and its dung, all the rest of the bull he shall carry outside the camp to a clean place, to the ash heap, and shall burn it up on a fire of wood. On the ash heap, it shall be burned up. Saan daw po dadalhin? Alin po yung mga dadalhin? But the skin of the bull and all its flesh, with its head, yung ulo, its legs, its entrails, no? Yung kanyang buntot, yung oxtail, na masarap ikare-kare, and its dung, at yung mga dumi. All the rest of the bull, saan daw po dadalhin? He shall carry outside the camp. Now, sundan niyo po ako dahil you will find this very, very interesting later on. I hope umabot po ako doon. So, ibig sabihin po, merong altar, merong pong brazen altar sa labas, merong altar of incense sa loob, meron pa palang altar outside the camp. Nasaan yon? Meron pa palang altar outside the camp. Doon niya dadalhin yung ibang parte nung bull na inoffer niya at susunugin niya doon. Okay? On the asip, it shall be burned up. Yung pong nandoon sa may brazen altar, sinunog din, di ba? Yung pong dinalang ibang parte ng bull, dinala doon sa outside the camp, sinunog din. Titingnan nun natin kung ano ang pagkakaiba ng sinunog doon sa brazen altar at sinunog outside the camp. Parehas siyang sinunog pero magkaiba. Because of the Hebrew word na ginamit. Sa atin po sa English, burned up. Sa Tagalog, sinunog. Sa Hebrew word po, magkaiba ang salitang ginamit. Ano ang significance nun? We will find it later. Pangalawa pong grupo, if the whole congregation of Israel sins unintentionally, and the thing is hidden from the eyes of the assembly, and they do any one of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, and they realize their guilt. So kanina, high priest yung involved na nagkasala. Pangalawang grupo po, yung whole congregation of Israel ang nagkasala. Kumbaga sa atin, yung buong COG Bacoor ang nagkasala. Kanina, yung pastor lang. Para mailarawan ko lang ho, Pero ayoko maging high priest.
Kunyari, yung pastor lang na nagkasala, yung kanina. Ngayon, yung buong congregation na. Ano ang gagawin daw? Sabi diyan, at nilabag nila kung ano yung inuutos ng Diyos, at na-realize nila na meron silang nilabag. When the sin which they have committed becomes known, the assembly shall offer a bull from the herd for a sin offering and bring it in front of the tent of meeting. Saan dadalhin? Doon sa may brazen altar. Okay? Anong klase ng bull? Basta walang blemish. Not necessarily 3 years old. Basta walang kapintasan. And it must be a male. No? And the elders of the congregation shall lay their hands. Sino itong mga elders ng congregation? Yung mga tribe leader. Tandaan niyo po, 12 tribes sila. And each tribe may leader sila. So yung mga leader na yon ng bawat tribe will lay their hands on the head of the bull before the Lord, and the bull shall be killed before the Lord. So, kumbaga dito sa atin, nagkasala ang buong kongregasyon, no? Yung mga deacons, yung mga ministry head, yung mga department heads. Ipapatong ang kamay nila doon sa ulo ng bull na ino-offer. Again, tinatransfer yung kasalanan. Then the anointed priest, which is the high priest, shall bring some of the blood of the bull into the tent of meeting. Dadali na naman niya sa loob. And the priest shall dip his finger in the blood and sprinkle it 7 times before the Lord in front of the veil. Wiwisik na naman siya 7 times. Pag ito yung buong congregation na. And he shall put some of the blood on the horns of the altar that is in the tent of meeting before the Lord. Doon po sa altar of incense. And the rest of the blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering. Ilalabas niya naman ito, ibubuhos niya doon sa brazen altar na nasa labas. That is at the entrance of the tent of meeting. And all its fat he shall take from it and burn on the altar, sa brazen altar. Thus shall he do with the bull, as he did with the bull of the sin offering. So shall he do with this, and the priest shall make atonement for them, and they shall be forgiven. Okay? And he shall carry the bull outside the camp, and burn it up, as he burned the first bull. It is the sin offering for the assembly. It is the purification offering. Pangatlo po, when a leader sins, so kanina yung high priest, sunod yung congregation, sunod yung leader. So, si pastor, yung congregation, and then yung pong department head, nagkasala. Deacon, nagkasala. Elder, nagkasala. Sabi diyan, when a leader sins, doing unintentionally any one of all the things that by the commandments of the Lord his God ought not to be done, pero nilabag niya, and realizes his guilt, anong gagawin niya? Or the sin which he has committed is made known to him, he shall bring as his offering a goat. Kaya deacon, kung kayo po yung nagkasala, ang dadalhin nyo, kambing. At kailangan lalaki. Without blemish. Di ba? Nakita nyo po yung hierarchy ng requirement. Pag high priest, bull, 3 years old, without blemish, pinakamahal. At pag siya nagkasala, damay ang buong bayan. Ipapatong ng Diyos yung guilt na yon sa lahat ng tao pag nagkasala yung high priest. Pag yung congregation ang nagkasala, yung high priest ang mag-o-officiate para mapatawad yung buong congregation. Pero bull without blemish ang i-offer. Pag ang deacon nagkasala, ministry head, department head na nagkasala, kambing ang dadalhin nyo. At lalaki. And shall lay his hands on the head of the goat,
and kill it in the place where they killed the burnt offering before the Lord. It is a sin offering. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of its blood at the base of the altar of burnt offering. Walang sprinkle. Papahiran niya lang yung horn ng altar of incense, dadali niya ulit doon sa labas sa brazen altar, and then susunugin yung iba doon. At iaano po yung blood. No? Iwiwisik niya yung blood doon. And all its fat he shall burn on the altar like the fat of the sacrifice of peace offering. So the priest shall make atonement for him for his sin, and he shall be forgiven. Again, it is still the priest, no? Hindi na po sinabi diyan na anointed priest. Ang sabi diyan, so the priest shall make atonement for him for his sins. Marami naman priest doon. Kaya kapag leader ang nagkasala, ang mag-o-officiate para mapatawad siya, ay yung priest, hindi yung high priest. Pag yung high priest ang nagkasala, siya mag-o-officiate sa sarili niya. Pag ang congregation na nagkasala, high priest ang mag-o-officiate. Pag leader ang nagkasala, ang mag-o-officiate po ay hindi yung high priest. Pero dapat priest. Pang-apat, if any one of the common people sins unintentionally, kita niyo po paulit-ulit, unintentional sin lang ang ina-address nito. In doing any one of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, pero nilabag niya, and realizes his guilt, anong gagawin? Or the sin which he has committed is made known to him, he shall bring for his offering a goat, what? A female. Without blemish. Hindi ko nagbabago yun. Mapa-male yan, mapa-female, without blemish. For his sin which he has committed. And he shall lay his hand on the head of the sin offering and kill the sin offering in the place of burnt offering. So pag common tao lang ang nagkasala, no? Walang hindi siya leader, hindi opisyal, hindi buong congregation, siya lang, common tao, goat, pero female. Pag leader, male. Pag high priest, bull, pero 3 years old. Pag congregation, bull, pero walang requirement na kailangan 3 years old. Kaya lang, without blemish. So, ganyan po nila i-address ang kanilang mga sinful behavior. Na mga kapatid, lahat pong yan tinugunan ng Panginoong Yesus para sa atin. Bagus yung palakpakan ng Panginoon. Dahil lahat po tayo, mga kapatid, mapa-pastor, mapa-leader, mapa-congregation, mapa-common tao, lahat po tayo dahil meron tayong sinful behavior, sinful nature, talagang magkakaroon at makakakumit tayo ng sinful behavior. At imagine niyo po, yung requirement para makalapit ka pa lang sa Diyos, kung gaano nakatidious yun. Nung nakalapit ka na, dahil ikaw ay may sinful nature, nakakumit ka ng sinful behavior, ito pa gagawin mo. Pero ngayon po, because of Jesus Christ, yung sinful nature mo, yung sinful behavior mo, hindi ka nire-require na gawin ito, manampalataya ka lang sa Kanya. And the priest shall take some of its blood with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out all the rest of its blood at the base of the altar. And all its fat he shall remove as the fat is removed from the peace offering, and the priest shall burn it on the altar for a pleasing aroma to the Lord. And the priest shall make atonement for him, and he shall be forgiven. If he brings a lamb as his offering for a sin offering, he shall bring a female without blemish. So pwede pala. Pwedeng goat, pwedeng lamb.
and lay his hand on the head of the sin offering, and kill it for a sin offering in the place where they killed the burnt offering, sa brazen altar sa labas. When the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger, and put it on the horns of the altar of burnt offerings. Sandaan niyo po, yung brazen altar sa labas, meron din siyang 4 na horn. Sa bawat kanto, isa. No? So doon naman po, and pour out all the rest of its blood at the base of the altar. Last verse, and all its fat he shall remove, as the fat of the lamb is removed from the sacrifice of peace offering, and the priest shall burn it on the altar, on top of the Lord's food offering, and the priest shall make atonement for him for the sin which he has committed, and he shall be forgiven. Now, mga kapatid, punta na ho tayo sa introduction ng chapter 4. Leviticus chapter 4 introduces the purification offering, which is called hataat. It purifies the worshiper from guilt caused by sin. I have explained it already. Sinasummarize ko na lang po. Unlike other offerings, this focuses on purification, not just atonement. Dahil sa kasalanan niyang ginawa, kumbaga siya ay na-contaminate, kaya kailangan siyang i-purify. Kailangan siyang linisin. And it foreshadows Christ's ultimate sacrifice for sin. Nakikita ho natin yan, no? And the key verse in Leviticus chapter 4 verse 2, when anyone sins unintentionally. Ano po ang purpose ng purification offering? Unang-una po, it deals with unintentional sin and its defiling effect. Tandaan niyo po yan, ha? Yung hataat na yan deals with unintentional sin. It purifies the worshiper and restores holiness. And it is a necessary step to remain in God's covenant community. Kasi kahit na po na-address na yung pong sinful nature at ikaw ay nakakommit ng sinful behavior at hindi na-address yun, then you will not remain in God's covenant. Kailangan ma-address yun. Kailangan matugunan yun. Hindi pwedeng ipagsawalang bahala yun. Lalo't nakarating na sa'yo, nalaman mo na, na-realize mo na kasalanan yung ginawa mo, it has to be dealt with. Okay? Now the key verse is in 4:20, and the priest shall make atonement for them, and they shall be forgiven. That's the only time. Pagka sinundan mo yung pattern na yon, yung sequence na yon ng Diyos, that's the only time you will be forgiven. Hindi sila pwedeng magkamali. Hindi pwede pong in the reverse order. Hindi po pwedeng iba-iba ang order niya. Kailangan yun ang gagawin mo. You have the ola, the minka, the seba before the hataat. Hindi pwedeng hataat muna. Hindi pwedeng ziba muna. You have to do it in sequence. Otherwise, it will not be acceptable to God. Kaya, kailangan po, tinatanong din natin ang sarili natin dito eh. Yung bang pagsamba natin dito, acceptable ba ito sa Diyos? Paano natin malalaman kung ito ay naka-align sa Word of God? Pag hindi yan naka-align sa Word of God, kahit anong ganda ng kanta-tugtugan natin dito at pag-awit natin dito, at hindi naka-align sa Word of God yan, then it is not acceptable to God. Kaya pag hindi acceptable, walang saysay. After all, hindi natin piniplease ang ating sarili. Ang piniplease natin ay ang Diyos, kaya dapat acceptable sa Kanya para ma-please siya. Para magkaroon ng saysay ang pagsamba natin. So, minention ko na po ito one by one. In summary na lang, ano po yung mga categories of purification offering? High priest, no, requires a bull sin
which affects all Israel. Kaya ganun po kabigat kapag ka yung mismong pastor po ang nagkasala, apektado buong congregation. Di ba? Apektado. Pangalawa po, the whole congregation. Posible po yun. Bakit? Paano nangyayari ba yun? The whole congregation. Sumang-ayon ang buong kongregasyon sa isang maling ginawa. Pinahintulutan ng buong kongregasyon. Pumayag ang buong kongregasyon. Wala man lang tumayo at nagtaas ng kamay. At magsabing, mali yan. Hindi ako pumapayag yan. Kasi ayaw natin, nag-iisa lang ako. Huwag na lang. Ha? Walang isa mang nanindigan sa kung ano ang tama. Then you will be held accountable. You will be held liable. Pangatlo po, sino? Yung tribal leader nila noon. Sa atin ngayon, wala naman tayong tribo-tribo. Yung mga leader natin, deacons, elders, ministry head, department heads. Yan po. And then, the common person. No? Yan po yung mga requirement. The role of blood in atonement. Bakit to? Lahat yun no? Magmula sa high priest hanggang sa common tao. May requirement dun sa blood. Unang-una, because in Leviticus 17:11, the life of the flesh is in the blood. Number 2, blood represents life and is essential for atonement. Kaya po ganun kahalaga yung blood na yon. No? The high priest sprinkled blood to cleanse the sanctuary. Anything in the sanctuary, anything in the tabernacle, nung kinonsecrate at dinedicate na ni Moses yon, lahat po yung deklarado na ng Diyos na holy. And anything that touches any holy thing inside the temple becomes holy. And Jesus' blood was the ultimate and final atonement. Ni-require ng Diyos yung blood. Kaya kay Jesus Christ, yung blood niya po, yun yung pinaka-representation noong mga blood ng bull, ng goat, ng lamb. No? Yun po ay nagre-represent ng blood ni Jesus Christ naman nang siya ay mamatay sa krus para sa atin. So, let's look at Christ as the purification offering. Jesus was sacrificed outside the city as the sin offering was burned outside. Di ba? Nabasa ho natin yan. Nung si Jesus Christ po ay ipinako sa krus, sinacrifice siya doon, it is outside the city. Minsan, mamaya po pakikita ko yung drawing sa inyo. And then sabi po dyan, Jesus was sacrificed outside the city as the sin offering was burned outside the camp. So nakita niyo po yung bull na ino-offer ng high priest outside the camp. Yung pong ino-offer ng congregation outside the camp. What's so significant about outside the camp na yan? And then si Jesus Christ, when He was sacrificed, it was done outside the camp. Which camp are we talking about here? I will show you an illustration of it. And you will be surprised, believe me. Sabi po doon sa Hebrews 11, or Hebrews 13, verses 11 to 13, for the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as a sacrifice for sins are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate or outside the camp in order to sanctify the people through His own blood. And therefore, let us go to Him outside the camp and bear the reproach He endured. Yan po yan. Nung nasa, what happened?
Nung nasa wilderness po sila, ganyan ang arrangement. Ang nasa gitna po, ito yung tabernacle. Tapos, sinabi sila yung apat nandito, yung tatlo nandito, tatlo nandun, tatlo nandun, tatlo nandun. So, ibig sabihin, napapaikutan. Now, yung pinakahuli na tribo, ito na yung outside the camp nila. Ito, inside the camp. Okay? That's inside the camp, then outside the camp. So, anong ginawa nila? Noong pong nasa Jerusalem na sila, nakarating na sila sa Promised Land. So, tinayo na po nila yung templo, and then, magmula po doon sa Holy of Holies, sumukat po sila ng 2,000 cubic, which is equivalent to 3,000 feet. At mula po doon sa pinaka-Holy of Holies, yun po yung pinaka-reference point nila. Tapos, kinuha po nila yung radius. 3,000 feet, 3,000 feet, 3,000 feet, 3,000 feet. Paglampas sa 3,000 feet, yun po yung outside the camp. Okay? Yun po yung outside the camp. So, para mag-visualize nyo, kung ito yung Holy of Holies, ito po ay nakatayo dito, facing east. Yan yung east. Facing east. Okay? Now, pag mag-o-offer ho sila ng bull, dinadala nila outside the camp, ang pinupuntahan po nila itong bridge na to. Itong bridge na yan. At doon nila iahandog. Outside the camp. 3,000 feet yun. Outside the camp. Now, si Jesus Christ, saan po dinala? Nung pinako, sabi, outside the camp. Saan dinala ngayon si Jesus Christ? Kung siya ay ipinako outside the camp nung time niya. Now, pag tinignan niyo po yung templo, ito siya, ito ang kanilang 3,000 feet, ito po yung ano yan? Yung Mount of Olives, no? Nasa ng Golgotha? Ang Golgotha po ay nasa likod. Kumbaga, ito yung templo, facing east, ang doon yung kanilang pinaghahandugan ng bull, outside the camp, ang Golgotha nasa likod. Within the 3,000 feet. So, kung susundan po natin mga kapatid, si Jesus Christ, kung ito yung templo po, ito yung Holy of Holies, facing east, at doon nila dinadala yung bull para i-offer outside the camp. Sa madaling salita, si Jesus Christ hindi po ipinako sa Golgotha. So the traditional understanding ay sa Golgotha siya. Ang Golgotha po nasa likod, at ang Golgotha is inside the camp. It's not outside the camp. Plus, nung si Jesus Christ po ay nakapako, anong sinabi ho sa atin sa gospel? Nakita ng tao na yung kurtina ay nahati mula taas hanggang baba. Kung nasa likuran, si Jesus Christ, kung doon siya sa pinako, paano nilang nakita kung ito ang harapan ng templo? At yung common understanding ho natin na ang nahati ay yung kurtina sa loob. Pero pag inanalyze ho natin, hindi makikita ng tao yung kurtina sa loob. Ang makikita nila na nahati, yung kurtina sa labas, yung pinaka-entrance. At para makita nila yon, dapat ang offering nandoon, wala dito sa likod. So kaya po,
Pag inanalyze natin ang scripture, Jesus Christ was crucified at Mount Olives, not on Golgotha. Pero ito po, mga kapatid, tuloy ko lang, bago tayo ma-mesmerize. So, God made Him who had no sin to be sin for us. Tuloy ko na ho, alam ko, sobrang na ako sa oras. His sacrifice removes our guilt and make us holy before God. He fulfills the requirement of Leviticus 4 completely. No? Anong significance po nito? Ng outside the camp. The remains of the sacrifice were taken outside the camp. Katulad din ni Jesus Christ. Jesus suffered outside the city gate or outside the camp. And it signifies total removal of sin and separation from impurity. And Christ bore our sins and was forsaken for our redemption. Na mga kapatid, natatandaan yung binabanggit ko kanina, na yung burn doon sa brazen altar at saka yung burn doon sa altar sa outside the camp, magkaiba. Pero parehas siya ng English word na burn. Sa Hebrew word po, magkaiba yon. Pag sinabing burn doon sa brazen altar, yun po ay katar, ang Hebrew word. Pag yung burn outside the camp, ang salita pong ginamit doon ay sa Hebrew word, sarap. Sarap. Isang katar, isang sarap. Kapag inside the camp, doon sa brazen altar, no? Yun po ay holy burning. Yun po ay positive. Yun ay constructive. Pero yung pong sarap, which is outside the camp, yun po ang ginagamit doon ay common fire. Common na kahoy ang ginagamit doon. At ang purpose po noon ay destructive. Hindi po siya constructive. Siya ay negative, hindi siya positive. Okay? So ano pong ibig sabihin? Nang si Jesus Christ po ay dalhin sa labas at ipako sa krus, para siyang yung bull na dinala doon to destroy. Kaya hindi po doon ginagawa doon sa loob. Doon ginawa sa labas. Si Jesus Christ was crucified outside the camp para siyang bull na dinala doon. Wala pong iniwan niya sa basura na gusto mong sunugin. Di ba? Pag sa bahay o inside the house, pag nagsindi ka ng kalan, magluluto ka ng kakainin, positive. Pero pag yung mga tuyong dahon at basura, sinigap, hindi mo lulutuin yun para kainin. Para i-destroy, di ba? Pero parehas mong apoy ang ginagamit mo. Si Jesus Christ po, nung ilabas siya outside the camp, nilagay po siya doon to destroy. Kaya mga kapatid, if you are a Jew during that time, when Jesus Christ was crucified outside the camp, ang intindi po nila doon, He is being destroyed. Kaya po, ganun na lang ang Panginoong Jesucristo nung nakapako siya doon sa krus, sa kanyang fourth saying, anong sabi niya? My God, why have you forsaken me? Because He was being destroyed when He was crucified outside the camp. And He did it for all of us. Jesus Christ went to the point of destructing Himself just for you and me, to be forgiven of our sinful nature and our sinful behavior. Wow! Maiintindihan lang ho natin, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Hesus na yun, kung naiintindihan natin kung anong ginagawa nila sa Leviticus. Hindi ako galit, ha? Pero, mga kapatid, yan ang ginawa ng Panginoong Hesus.
Ngayon, tanungin natin ang ating sarili, karapat-dapat ba tayo? Wala akong karapat-dapat dito dahil lahat tayo ay merong sinful nature. At dahil tayo po ay may sinful nature, lahat tayo nakakakomit ng sinful behavior. Pero kahit na ganoon ang kalagayan at katayuan natin, niloob pa ng Diyos na doon siya ipako outside the camp. Na hindi po katar ang ginamit na salita, kundi sarap. Total distraction po yun. Total distraction ang ibig sabihin nun sa kanila. Kaya yung inoffer na bull nung high priest nang siya'y nagkasala, nilabas niya yun doon sa outside the camp. It's total distraction. Representing yung kanyang kasalanan. To totally destroy yung nagawa niyang kasalanan. Kaya nung inako ng Panginoong Hesus yung kasalanan po natin, He went outside the camp to totally destroy the sin ng bawat isa sa atin. Baka gusto niyong palakpakan ng Diyos, mga kapatid. Such a good God. Ano po mangyayari sa kasalanan pag pinagpatuloy natin? Sin disrupts our relationship with God. Kaya mag-isip-isip po tayo bago tayo gumawa ng kasalanan kung ano ang sinakripisyo ng Panginoong Hesus sa atin. And it disrupts our relationship with God. Sabi po sa Isaiah 59 verse 2, by your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Ano pa po? Sin brings God's judgment. Hanggat may time pa, huwag na nating intayin na tayo ay husgahan at hatulan ng Diyos at danasin natin ang kanyang puot. Andyan po ang Panginoong Hesus. Without purification leads to spiritual death. And lastly, the purification offering was God's provision for restoring holiness. Ano ang provision ng Diyos sa atin? Si Jesus Christ. So ano po ang ating response sa sakripisyo ng Panginoong Hesus? Christ fulfilled the purification offering by His death on the cross. Sabi po sa Hebrews 10:10, we are called to repentance and holiness. In 1 John, the blood of Jesus purified us from all sin. And we must accept His sacrifice and live in obedience. In conclusion, the purification offering highlights God's justice and mercy. Christ's death was the ultimate fulfillment of Leviticus chapter 4. Sin is serious, but God provides redemption through Jesus. And lastly, mga kapatid, our response, what? Faith, repentance, and living a holy life. Alam nyo, masyado mababaw ang pagkaintindi natin sa pagkapako ni Kristo eh. Pinako lang siya doon, di ba? Dinramatize pa, etc., etc. Wala tayong understanding kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus na yun. Kundi natin naiintindihan kung ano yung katar and sarap. Sa kanyang hirap, tayo ang nagdanas ng sarap. Hallelujah! I don't know about you, mga kapatid, but Leviticus is really getting more excited to me. Getting more exciting ang Leviticus. Dati hindi natin pinapansin, di ba? Pag na Leviticus na, lampas tayo, huwag na dyan.
Pero ngayon, no, meron na tayong, ano po yung una? Pangalawa? Yung pangatlo? Yung pang-apat to? Yan, meron pa sa susunod na linggo. Tayo po tayong lahat. Awit muna tayo sa Panginoon bago tayo magsara sa panalangin. Pagbigyan nyo na po ako, birthday ko naman.